Update po sa ating fund drive for the Brave 14 plus 3 Marines. Sa ngayon, may naipon na tayo na 73,000 pesos sa ating GCash. And hopefully bukas, makakaabot na ito ng 100,000 at papadala na ulit natin sa kanila. As of now, ang total tulong na naipadala na sa Brave 14 plus 3 is 736,000 pesos. So, ang gustong tumulong, magpadala sa kanila, ito po ang ating GCash. 0966-265-8480. Ivan Henry Sibog ang pangalan. Kung nasa ibang bansa kayo magpadala, kailangan nyo ng city address, Cagayan de Oro City. Ang street is Barangay Patag. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Nick De La Cruz. Si Auntie Claire nagpapaliwanag. Hindi ko masyadong magets yung kanyang punto. Naintindihan ko lang parang nito yung pagbaliktad ng mga witnesses. Example, Gutesa, yung 4 na Marines, bumabaliktad sila, parang gumagawa ng fake news. Ano daw yun? Parte ng destabilization. Okay, pakinggan natin ang kanyang paliwanag tungkol sa fake news na mga witnesses. Ay maraming nag-a-attempt gumawa ng peking kwento para sirain. Kung sino man yung gusto nila sirain. At maaaring isa sa mga reasons nito ay destabilization. Stabilization. So, hindi lang ito ang nababanggit na mayroong nagmamanipula, hindi umano. Nagmamanipula sa mga tao para maging false witness at ang offer ay pera. So, medyo nakakabahala ito dahil sisirain ito ang justice system natin. Sisirain din ito kung ano ang paniniwala ng ating mga kababayan dahil mas maraming papalutangin na maling impormasyon, fake news, false information na makakaapekto sa katotohanan. So yun ang implikasyon ng mga paggawa ng mga kwento gamit ang mga false witnesses at pagpaplanta ng ebidensya. So, hindi po dapat ito manaig. Lalong-lalo na ngayon sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., hindi po kasi yan ang direksyon na gusto ng Pangulo. Ang gusto ng Pangulo, due process, batas, ebidensya. Ay maraming Basta ang naintindihan ko, yung mga fake kwento yan, fake witnesses, parang ito, simula kay Orly Gutesa, lumabas Brave 18, nadagdagan ng plus 4, then mamaya bumaliktad. So, naunang bumaliktad yung 4, tapos ngayon si Gutesa. So, destabilization daw yun. Okay, sige nga. Noong una, tinatawag na mga lacking in credibility. Ganon ang ano nila binabaliwala nila si Orly Gutesa at ang Brave 18 Marines noong una. O ano ngayon? Destabilization daw noong una. Ngayon lumalabas ang ombudsman, ang inaasahan ng ombudsman para madiin nila si Romualdez ay itong mga tauhan ni Saldico. So ano ba talaga? Fake witness ba talaga yan o makatotohanan ng mga testigo? Iba-ibang pahayag Itong si Auntie Claire Castro, I'm sorry, wala akong magets. Lutang ang kanyang paliwanag. Binasa ko ang mga comments, ganon, wala silang maintindihan. Parang nag-iimbento siya ng kwento. Lutang na lutang ang kanyang paliwanag.
Erwin Tulfo. Natutuwa siya na bumaliktad yung apat. Tapos bumaliktad si Gutesa, natuwan-tuwa siya. Na liwanagan na daw. Si Ombudsman Boring Rimulya, galit din. Kagagawan daw yan ni Martin Romualdez. At kakasuhan daw nila ng plunder din itong mga bumaliktad. So ano ba talaga? Totohanan ba ng gobyerno na sampahan si Romualdez o drama-drama lang? So, tingnan natin. Sa Brave 14 plus 3, sana wala nang babaliktad yan. Kanina nag-text yung leader nila, wag ko na lang bagay, Sir, kumusta na kayo? Sabi ko, okay lang kami. As of now, sabi ko, yung update ko kanina, meron ng 73,000 sa ating GCash number. Bukas madagdagan ito, 100 plus, padala na ulit kami. Kasi kailangan natin suportahan ang Brave 14 plus 3. Dahil ang laban nila ay hindi para sa kanila lang, para sa ating lahat. Ang dami, malaki ang sakripisyo nila. Kaya kung tinanggap lang nila yung offer, allegedly offer sa kanila ng 25 million, tahimik na sana ang buhay nila. Kailang hindi nila makaya ang konsensya. Kasi kung ang isang tao na takot sa Diyos, buhay na buhay yung konsensya. Kasi alam mo yung tama, alam mo yung mali. Mali yung ginawa nila na pag-deliver ng mali-maleta. Kaya nagkaisa sila na magsalita ng totoo. Binulgar ang katotohanan. Ngayon, pinipilit silang bumaliktad. Yung apat, una nang bumaliktad, then Gutesa bumaliktad, sila, hindi. Ibig sabihin, sinunod nila ang kanilang konsensya. Lumaban sila para sa bayan, para sa Diyos, para sa kinabukasan. Kaya, I have committed myself na tutulong sa kanila kung ganito lang may tulong ko na manawagan. At salamat naman, ang daming nagpapadala. Although karamihan, maliliit lang na amount. Don't worry. Yan ang tinatawag na sacrificial giving. Yung walang-wala ka, halos wala ka nang ibili ng asin, tapos yung 5 pesos mo, ipadala mo pa sa GCash. Nakakatabang puso po yun. Parang yung kwento ng Panginoong Hesus sa Bible. 2 tao nag-offer. Yung isa mayaman, yung isa sintimo lang. Anong sabi ng Panginoon? Itong nagbigay ng sintimo na matanda, she has given more. Dahil nagbigay siya out of her poverty, yung mayaman, nagbigay siya out of his wealth. So, tuloy lang, pagbibigay nyo, 5, 10, 15, 20, 50, bahala na, basta may piso. Sa dami natin na nagmamahal sa Brave, 14 plus 3 Marines na iipon. Kaya, ulitin ko, 730,000 na yung naipadala natin. Bukas may another 100,000. Salamat sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni ang tabangan na mo gero mulatok karon, so muna ni ang gero nga ang gihatag. So muna ni ang gipatindog nga balay ni Kuya Aljon nga taga Lower Kalapat.
karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita nato nga nag-atop na gid sila sa ilang bag-o nga balay nga gipatindog. Mat kay sa Ginoo nga ug sa naghatag sa sin nga tao dagit sa mong balay. Ug unta magpadayon ni ang pagtabang. Nga mong pangwarta igo ra sa kaon wala na budget pang sin. Oo, so pila ni ka kuan bulan na nga gitaod ang inyong balay nga gipatindog? Wala na nagbulan. Duha. Duha kasi mana. So bago pa gid na atopan. Oh. Lagi. So unsa ra ang trabaho ni Kuya? Kuan ra kanang extra ra. Kung wala mo hire wala. So kuan lang gid ba? Labi na karon nga nagkamahal ang palaliton. So wala na gid ika-afford nga ipakapalit sa yero. So salamat kaayo. Salamat pod.